Ang ating bonus analysis ay may kaugnayan po sa listahan ng World Risk Index 2025 kung saan ang Pilipinas po ang pinaka-vulnerable sa pagbaha sa buong mundo. Ihatid dyan ni Bombo Kervin Gaman. Muli na namang nanguna ang Pilipinas, ngunit sa isang listahang ayaw sana nating pangunahan. Ayon sa World Risk Index 2025, tayo ang pinaka-vulnerable sa pagbaha sa buong mundo. Sa 193 na bansa, tayo ang una. Malungkot ngunit hindi nakakagulat. Taon-taon, nasasanay na tayo sa mga larawan ng mga binahang kalsada, lumubog na bahay at mga pamilyang nawalan ng tirahan. Ngunit habang ang mga Pilipino ay patuloy na nagtitiis, tila hindi pa rin natututo ang pamahalaan sa mga pagkakamali sa nakaraan. Paulit-ulit na proyekto, paulit-ulit na korupsyon at paulit-ulit na pagdurusa. Tama ang binigyang diin ng Forest Foundation Philippines na kailangan natin ang nature-based at sustainable solutions. Hindi sapat ang pagtatayo ng mga pader at dam kung ang ating kagubatan ay patuloy namang nilalagas at ang ating mga ilog ay tinatambakan ng basura. Hindi matitigil ang pagbaha kung patuloy nating sinisira ang kalikasan na siyang natural na depensa laban dito. Maging ang ilang mambabatas ay umamin, hindi maitatama ang problema ng klima sa pamamagitan lamang ng mga malalaking proyekto. Sa halip, kailangan ng mga solusyong may malasakit sa kalikasan at sa mga komunidad. Ang mga proyektong tulad ng reforestation, pangangalaga sa wetlands at tamang urban planning ay hindi lamang makatutulong sa pag-iwas sa baha, kundi makapagbibigay rin ng hanap buhay at seguridad sa mga mamamayan. Ngunit higit sa lahat, dapat nang wakasan ang korupsyon sa likod ng mga flood control projects. Tulad ng sinabi ni Representative Antonio Tino, hindi dapat ninanakawan ang pondong nakalaan para sa kaligtasan ng taong bayan. Ang tunay na disaster preparedness ay hindi nasusukat sa dami ng simento, kundi sa katapatan, kahandaan at pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan. Ang pagiging una ng bansa sa World Risk Index ay dapat magsilbing malakas na alarma, hindi lamang bilang babala sa paparating na kalamidad kundi bilang paalala sa panahon para kumilos. Hindi natin kailangang manatiling biktima. May kakayahan tayong maging halimbawa ng pagbabago kung pipilian nating pangalagaan ng kalikasan. Pairalin ang katapatan at unahin ang kapakanan ng tao kaysa sa tubo. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gaman, Basta Radyo. Bombo!